So magandang araw ulit sa ating lahat at nandito tayo ngayon sa isang lagi kong napupuntahan na site. Kung naalala nyo to, yung dati kong binablog din at gagawin lang po natin ay tawag ito, mag-detect po tayo sa area na to. So yan po yung triangle na bato. At yan yung mga kasama niyang mga kondin, mga arrowhead, mga tawag ito, mga yan, box type na bato. Yan. At yun ang diamond shape na bato. So yan, tinapisan lang po yan. So yan po yan. Yan. So dati po ay diamond yan. Maganda pagkaka-shape niyan, diamond. Pag naandito ka. Okay, pero yan tinapisan. Okay, tinapisan ng may-ari. Okay, so ayan. So ito ngayon, ang gagawin natin ay mag-detect po tayo. Gagamitin po natin yung manual detector po natin. So ito yung site na ito. At hanapin natin yung kung saan pumunta yung tunnel. Okay, kung saan ang entrance. So ito po yung deposito. Yung sa mga nakaraang kong vlog, nandito yun. So i-check nyo lang po sa ating mga videos na nakaraan. Dito po yung spot. At ngayon, titignan po natin. O ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin na-detect yun. At the same time, kasi tapos na po natin itong area map, itong lugar na to. Area map at saka tawag ito, magbasa ng mga marka sa paligid. So ngayon, gagamitan po natin ng ganyan. So yung ating manual locator. Okay? Manual detector, sige. Set up po natin, assemble natin. Okay, so isiset lang natin to sa ating yung settings nya. So yan. Ilagay lang natin sa gold muna. So mag-detect tayo ng gold. Okay, so ilagay natin doon sa gold. Yan. And then i-calibrate lang natin. Kakalibrate natin itong ating gamit. Okay, so natapos na natin i-calibrate ang ating gamit. Ngayon, i-detect natin yung deposito dito. Yung mapapansin po natin yung lumang kahoy. Lumang mangga po yan. At doon din po yung binidyo ko kanina na triangle na bato. So dito po yung malaking deposito. At ititikin po natin kung ano yung laki ng deposito. Okay, so makikita natin. Ayan. So ayan. So malaki yung deposito dito. Ayan, wala na rin. So ito yung kanto niya. So makita natin. So dito yung kanto niya. So mapapansin nyo. Diyan sa kaway-kawayan, ito yung kanto. Kanto na yan. So diyan yung kanto niya. Sa may kawayan na yan. Tignan natin yung gilid naman niya. Sa kabila. Ayan. So nawala na siya. So wala na yung gilid. So yung kanto din niya ay ito, dito banda. So ayan. Ganyan siya. So ayan. Papaganon siya. Mula doon sa kawayan na yun, pag ganon. Okay. Ayan. Oh, yun. Ngayon, gigilidin naman natin dito. Gigilid natin dito. So, ito, yun yung yan. Yan yung gilid. Yung kanto. So, tingnan natin naman yung gilid niya rito. Wala. Ito, yung pinakakanto niya. So, dito naman yung pinakakanto niya. Lagyan natin ng marka. Yan. So, yan yung marka niya. So, yan. And then, check natin. Ito, malaking deposito ito. Malalim. Check natin yung pinakagilid. Ito ba? Yan. Wala na. So, bali. Ito yung kanto din niya. So, ganyan.
Check din natin yung kanto rito. Yan. Yan. Okay. So hanggang dito. Okay. Ayos natin. So hanggang dito. Ayan. Ayan, so base sa ating detection ay ganito. Okay yan. Hanggang dito. So ito yung lawak niya. Yung natin na-detect na deposito. Hanggang doon. Kung kukunin natin sa ano yan, mayroon siyang 1 meter. 1 meter, more than 1 meter. Tapos, mga siguro ano yan eh. 1 meter by 2 feet or 3 feet. Okay, so yan. So medyo kwadrado siya yung nahagip niya. Yan. Hanggang doon. Hanggang pala. So malaki siya. Okay. Ayan. So, yan po yung ating detection dito. Okay, meron tayong na-detect. So, ngayon, yan po yung pag-detect po natin. Positive talaga. So, yan. Hindi nakita. Yan. So, ito yan. So, buo yan. So, medyo malaki-laki ng konti. Malaki yan. So, makikita natin. So, maabot yan ng 4 feet by 3. Possible na 4 feet by 3 yan. So, yan. Ito, mga 4 feet by 3. 4 feet by 3. Yung laki niya. So, malaki po yan. So, ngayon, i-set natin sa pang decoy. Ikakalibrate po natin yung gamit natin para sa decoy. Tignan natin kung so, unang test po natin ay ito. Para sa decoy, unang test po natin. So, dapat ito ay hindi dapat ito dapat ay magkukross pa rin. So, dapat magkukross ito. Una yung first step natin pag-test ng pang decoy ito. So, yan ay nag-cross pa rin. So, ibig sabihin, hindi siya decoy. So, deposito siya. Okay, so yan. Hindi siya decoy. Kasi nag-cross siya. So, tandaan, kinalibrate ko po ito. Okay, so yung ating, next. Yan, yan ang una nating pag-test kung decoy talaga or hindi yung deposito. So, positive na pumasali sa test natin at hindi siya decoy. Ngayon, yung pangalawa natin test ay kailangan natin calibrate ulit yung ating detector. Okay. So, i-calibrate muna natin. Calibrate muna natin.